Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Tonying. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Mindoro. Sa isang liblib at tagong bayan sa Mindoro, matatagpuan ang isang batang nagngangalang Loti. Si Loti ay isang tahimik, ngunit napakapalabang estudyante. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, napapaso ito na matinding inggit at galit sa mga taong nakakalamang sa kanya. Bagamat sa labas na itsura, tila maamo at mahiyain ang pagkilos. Ngunit sa loob nito, masamang pag-uugali pala ang nilalaman. Sa kanyang isipan, madalas nitong laitin ang mga kaklaseng nanghihingi ng tulong, lalong-lalo na sa kanya. Minsan pa ay ginagawa ng masamang kwento ang kung sino mang lumamang sa kanya. Ganun pa man, dahil magaling magmaskara ng tunay na intensyon ang bata, marami itong napapaniwalang mabuti itong tao. Gusto ito ng mga guro at magulang ng mga kaklase. Tila nagpapantig ang tenga sa tuwing naikukumpara siya ng mga matatanda sa ibang bata. Ginagamit palagi si Loti na isang magandang halimbawa sa isang mabuting estudyante at anak. Kahit na masama ang ugali nito, hindi may kakaila ang kahanga-hanga nitong dedikasyon, lalo na pagdating sa pag-aaral. Ni hindi ito nag-aaksaya ng oras at sinisigurado na palaging nasa itaas. Masaya na sana si Loti sa kanyang maliit na mundo. Kaso nga lang, nagbago ang lahat ng iyon nang dumating si Martin. Si Martin ay anak ng kapitan ng bayan. Kaya namang agad-agad nakuha ng mga taong respetuhin ang bata. Hindi sana bibigyang pansin ito ni Loti dahil kilala at respetado din naman ang kanyang ama na si Mang Tonying. Isang dakilang manggagamot ng bayan. Marami na itong napagaling at tunay na mabuti ang ama. Minsan naiisip ni Loti na maaaring hindi niya tunay na ama ang matanda dahil tila magkaibang-magkaiba ang kanilang pag-uugali. Habang si Loti ay binubuhos ang oras at panahon upang palaging nasa itaas, ang ama naman ay kontento na sa kung anong meron siya. Bagamat walang mga kapatid o ina ang bata at dadalawa lamang sila sa pamilya, hindi ito naging malapit sa ama. Tila nabawasan naman ang pag-aalala ni Loti kay Martin noong una. Dahil tila hindi ito interesado sa pag-aaral at madalas lamang nakikipagkaibigan. Palaging kumakain sa labas at sumasama sa gala ng mga kaklase. Napangiti na lamang ang dalaga nang minsan ay parang lutang si Martin kausap. Ngunit lahat ng ginhawang naramdaman ni Loti, dali-daling napawi nang lumabas na ang resulta ng mga eksaminasyon. Kahit hindi nakikitang nag-aaral si Martin, na bago lamang sa bayan ang tumalo sa kanya. Hindi ito matanggap ng dalaga. Nasa ilang taon ay unang beses niyang maging ikalawa lamang sa ranggo. Kaya naman lumapit ito sa ibang mga kaklase. Nagkalap ito ng mga impormasyon tungkol kay Martin at inalam kung anong madalas ginagawa ng binata. Kaso nga lang, tulad ng kanyang nakikita, hindi talaga nag-aaral si Martin. Sadyang nabiyayaan lamang ito ng angking talino. Hindi yon naging maayos kay Loti. Kaya naman iginugol niya ang panahon upang manmanan at aralin pa si Martin. Dahil sa ginagawa ni Loti,
unti-unti nitong napabayaan ang pag-aaral. Kaya kalaunan, nawala na ito sa ranggo ng klase. Dahil dito, tila unti-unti nang nagpapakita ang tunay na ugali ng dalaga. Sa mata ni Lottie, kailangan lamang niyang mapabagsak si Martin at magiging maayos na muli ang lahat. Madalas nang nagagalit at nagsusungit ang dalaga sa tuwing kinakausap ng mga kaklase at kagrupo. At halos hindi na rin ito nakakatulog. Ang mga dating iniisip lamang na pang-iinsulto ni Lottie, minsan ay nasasabi na niya sa mga tao mismo. At dahil sa kanyang malaking pagbabago, unti-unti nang dumidistansya ang mga kakilala ng dalaga. Hindi na nila nagugustuhan ang pag-uugaling pinapairal ni Lottie. Hanggang sa isang hapon, naiwan si Lottie ng klase. Mag-isa itong naglalakad pauwi. Sa daan, palagi nitong nakakasalubong ang isang tila taong grasa na minsay tinatawag na baliw ng mga tao. Si Tatang Bernardo. Gusgusin ang itsura. Halos itim na ang kulay ng balat dahil sa ilang araw na hindi paliligo. Mahaba at sabog-sabog ang buhok, balbas at bigote. At higit sa lahat, medyo nakakatakot ang itsura dahil bukod sa kulang-kulang ang ngipin, palagi itong nakangiti na tila may binabalak na masama. Madalas naman ay hindi problema ni Lottie ang matandang baliw. Hindi naman siya pinapansin ito. Dagdag pa ang nakabusangot niyang muka na siguradong katatakutan ni Mang Bernardo. Ngunit ng hapong yun, hindi inaasahan ng dalaga na lalapitan siya nito. Kahit malayo, amoy na ni Lottie ang panghi ng matanda. Kagad nitong tinakpan ng ilong at nagmamadaling umalis. Habang naglalakad, nakadinig ito ng mabibilis na yapak mula sa bandang likuran. Paglingon ni Lottie, naroon si Mang Bernardo. Hinahabol siya ng napakabilis. Sa sobrang gulat ay napatakbo na din ang dalaga. Ngunit hindi pa man nakakalayo. Kagad ding nadapa si Lottie. Nakakapanindig balahibo ang halakhak ni Mang Bernardo. Kagad tumayo si Lottie upang harapin ang matanda. At kahit puro sugat ang binti at tuhod, handa pa rin itong tumakbo muli. Ikaw naman bata, nakikipagbiruan lamang ako. Oh, wag kang iiyak. Hindi naman kita sasaktan. Wika ni Mang Bernardo. Sobrang kinilabutan si Lottie sa boses nito at kung paano magsalita si Mang Bernardo. Akala ni Lottie na katulad ng karamihang taong grasa, hindi ito nakapagsasalita, lalo na't buo ang mga sinasabi nito. Dahan-dahang bumaba si Mang Bernardo upang magkaharap sila ng dalaga. Hahawakan sana ito ng matanda, ngunit kagad itong kumaripas ng takbo. May sinasabi pa ang matanda ngunit hindi na ito binigyang pansin ni Lottie. Ininda na lamang ang sakit mula sa mga sugat at pasa dahil nais lamang makarating ng ligtas sa tahanan. Pagkarating, nakita siya ng ama at kagad itong tumayo upang kausapin ang anak. Nakarating na kasi ang balita tungkol sa pagbabago ng ugali nito. Ngunit bago pa ibuka ang bibig, kagad nakita ni Mang Tonying ang itsura ng dalaga. Anong nangyari sa'yo, anak? At sinong may gawa nito sa'yo? Tanong ng ama habang sinusuri ang mga sugat at pasa ng anak. Hindi naman kagad sumagot si Lottie. Nakabusangot pa rin ang muka. Tila masama ang timpla.
Hinayaan na lamang muna ni Mang Tonying ang anak at inisip na baka dala lamang ito ng pagdadalaga. Matapos gamutin, umakyat muna ng silid ang anak. Kahit maraming kaalaman sa panggagamot ang ama, hindi alam ni Mang Tonying kung ano ang dapat gawin sa anak. Ilang taon na rin ang nakalipas simula nang yumao ang asawa. Kung buhay pa sana ito, siya siguro ang gagabay sa nag-iisa nilang anak, lalo na't lumalaki na ang dalaga. Pagsapit ng gabi, niyaya na ng ama sa hapunan ang anak. Muling tinanong ni Mang Tonying kung sino ang may gawa nito sa kanya. Yung matandang baliw. Matipid na wika ni Lottie habang kumakain. Bagamat pabalang ang pagsagot, hinabaan na lamang ng ama ang pasensya. Sino ka mo? Yung tinatawag ba nilang Bernardo? Kung siya ngayon, huwag kang makikipag-usap. Alam kong hindi ka masyadong naniniwala sa larangan ko. At hindi ko rin naman masyadong sigurado kung totoo nga ang mga bali-balita. Pero lumayo ka kagad sa kanya na. Ang sabi nila, ang matandang yon ay may kakaibang alaga. Pero ni isa, wala pang nakakakita nun. Ang sabi, baka kaya walang nakakakita sa alaga ni Mang Bernardo dahil pinapakain niya dito ang mga nagiging saksi. Wika ng ama habang nakain. Halata namang hindi interesado sa kinikwento ng ama ang dalaga. At kahit natakot sa inkwentro kanina, mas gusto ni Loting malaman kung paano malalamangan si Martin. Kinabukasan, muling nahuli sa klase ang dalaga. Habang naglalakad pa uwi, tinignan niya muna ang kapaligiran. Hinahanap si Mang Bernardo upang makaiwas. Nang mapansin na wala ang matanda sa paligid, naglakad na ito ng mabilis upang makarating sa tahanan. Kaso nga lang, biglang nagbago ng direksyon si Lottie nang makita nitong naglalakad si Martin mag-isa. Kagad sinunda ng binata. At kahit hindi kabisado ang lugar, hindi inalis ng dalaga ang mga mata nito kay Martin. Ilang minuto din ang lumipas bago ito pumasok sa isang tahanan. Sa liblib na bahagi ng kagubatan, natunto na rin sa wakas ni Lottie ang tahanan ni Martin. Tuwang-tuwa pa ang dalaga. Ngunit nang pagmastang maigi ang paligid, dito niya napagtantong naliligaw na pala ito. Ipinagtataka din ni Lottie na hindi naman dito ang tirahan ng kapitan. Kaya naman lalong lumaki ang kanyang kuryosidad. Palihim na inikot ni Lottie ang bakuran. Nagbabaka sakaling may bintanang bukas upang makasilip. Habang nagmamasid, doon nalaman ni Lottie na hindi maganda ang trato ng mga magulang kay Martin. Kaya't madalas itong sumasama sa mga gala o kaya naman, katulad ngayon, pumunta muna sa tahanan ng lola. Kahit dumilim na ang paligid, hinintay talaga ni Lottie na umuwi si Martin at sinundan ito sa totoong tahanan. Sa labas, kagalang-galang nga ang kapitan. Ngunit pagsarado ng pintuan, isang mapanakit na lasenggo ang matanda. Nakita ni Lottie kung paano sigawan at saktan nito ang binata. Ngunit imbes na maawa, tila natuwa pa ang dalaga. Minabuti ni Lottie na umuwi na bago pa siya mahuli sa pinagtataguan. Habang naglalakad, hindi na mawala sa pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanya. Hanggang sa lumipas ang ilang oras, nakauwi na rin sa wakas ang dalaga. Halos 11:00 na ng gabi at labis na ang pag-aalalang nararamdaman ni Mang Tonying sa anak. Gusgusin at magulo ang mga buhok. Nilampasan lamang nito ang ama at dumiretso na sa itaas. Nang gabing yon,
Nakatulog ng masaya si Lottie. Inaalam niya kung paano gagamitin ang impormasyon upang lalong ipahamak si Martin sa mapanakit nitong ama. Sa isip ng dalaga na kung mapupuruhan ang ama, ito na ang pagkakataon upang hindi na makapasok pa ang binata at muling maibabalik sa kanya ang titulo na top 1 sa klase. Hanggang sa 1 linggo ang lumipas, naging matagumpay ang masamang plano ni Lottie. Paunti-unti, ipinagkalat ng dalaga ang masamang ginagawa ng kapitan sa pamilya. Ang plano ni Lottie, kung makarating man ang usaping ito sa kapitan, siguradong walang ibang pagbibintangan kundi ang anak nitong si Martin dahil mapagpanggap din ito sa mata ng publiko. Lumipas pa ang ilang linggo. Katulad ng kagustuhan ni Lottie, pumasok si Martin na puro pasa sa mukha. Ngunit imbis na tumigil sa pag-aaral, lalo lamang nakapag-focus si Martin dahil sa takot nitong umuwi ng tahanan. Kalaunan, nagkaroon na rin ng lakas ng loob ang binata upang isumbong ang tunay na ginagawa ng ama. Maraming naniwala sa sinabi nito at inimbestigahan ang kanilang kapitan. Nilagay muna sa pangangalaga ng lola si Martin at doon ay mas lalong gumaling pa ang binata. Halos hilahin ni Lottie ang sariling buhok sa galit. Hindi nito matanggap ang mga pangyayari. Mas naging bayolente at masama pa ang ugali ng dalaga simula noon. Dahil dito, palagi nang nag-iisa si Lottie. Palagi na rin itong nakakasalubong tuwing uuwi mag-isa si Mang Bernardo. Bagamat kakilakilabot pa rin ang mga kinikilos ng matanda, hindi na natatakot ang dalaga. Palagi itong nagdadala ng malaking kahoy upang ipaalam sa matandang hindi siya natatakot gamitin ito. Kung minsan pa'y nakakalimutan niyang magdala, ang bag nito ang hinahanda upang ihampas sa matanda sa oras na may gawin itong masama sa kanya. Hanggang sa isang hapon, habang pauwi, biglang binulaga ng matanda si Lottie. Sobrang nagulantang ang dalaga, habang si Mang Bernardo naman ay tawa ng tawa. Kagad nilabas ni Lottie ang bato sa loob ng bag at paulit-ulit na pinaghampas ang matanda. Ulo kagad ang punteriya ng dalaga. Nagulat si Mang Bernardo sa inasal nito. Ngunit dahil mas matangkad, kalaunan ay nakaiwas ito sa hagupit ni Lottie. Duguan si Mang Bernardo habang hawak-hawak ni Lottie ang bato. Nagbanta pa ang dalaga na sa susunod na lalapitan o kakausapin siya nito, tatapusin niya ang buhay ng pulubi. Naglakad na paalis si Lottie at hindi na lumingon pa. Nanlilisik ang mga mata ng matanda habang nakatitig ng masama sa dalaga. Nilabas na matanda ang isang berdeng kwintas. Tila umiilaw ang bato nito. Bumulong ng orasyon at sinabing, Mukhang oras na para kumain. wika na matanda sa sarili. Kinabukasan, mahinahong hinintay ni Mang Bernardo si Lottie sa palaging daanan nito. Nang lumampas ang dalaga, Iha, halika. May sasabihin ako sa'yo. wika ni Mang Bernardo, ngunit binilisan lamang ni Lottie ang paglalakad. Alam ko kung paano mawawala ang kalaban mo. Napangiti na lamang ang matanda nang tumigil sa paglalakad ng dalaga. Kahit na hindi nito alam kung sino o ano ang istorya ni Lottie, sapat na ang sinabi ng bertud sa kanya. Naitim na ang puso ng dalagang to
Punong-puno na ng galit at inggit. Dumagdag pa ang pagiging bayolente na siya mismo ang nakasaksi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lottie. Pakiramdam ko may humaharang sa mga hinahangad mo. Paano kung sabihin ko sa'yo na kaya kitang tulungan, iha? Wika ng matanda habang nakangiti na tila demonyo. Kitang-kita ang napakadumi at dilaw nitong mga ngipin. Bukod pa rito, napansin din ni Lottie na medyo mahaba at matalas ang ngipin ng matanda. Ganun pa man, mas interesado si Lottie malaman kung ano ang tulong na sinasabi ni Mang Bernardo. Balita ko nga meron kang kakaibang alaga. Tama ka naman dyan, iha. At syempre, kailangan kumain ng ating mga alaga. Kung gusto mo, magtulungan tayong dalawa. At paano naman mangyayari yon? Di papakain natin sa alaga ko kung sino man niyang kinaiinisan mo para pareho tayong makinabang. At ano naman ang kapalit? Hindi ka ba nakikinig, iha? Kakain ang alaga ko. At isipin mo na lamang din na ito ang paraan ko upang humingi ng tawad dahil ginulat kita nung nakaraan. O sige, pumapayag ako. Ano ang kailangan kong gawin? Kaagad namang pinaliwanag ni Mang Bernardo ang plano. Umuwi na si Lottie na matapos ang pag-uusap. Habang papalayo, halos abot tenga ang ngiti ng matandang baliw. Ako, mukhang sobrang mabubusog ang alaga ko nito. Kinabukasan, habang nasa eskwelahan, kinausap ni Lottie si Martin. Alam ko na hindi tayo naging malapit. Gusto ko lamang maghandog ng tulong sa'yo kung mamarapatin mo. Siguro naman, nabalitaan mo na isang albularyo ang tatay ko. Wika ni Lottie. Pinaliwanag nitong merong nilalang na nagtutupad ng kahilingan. Nais niya sanang ibahagi ito sa kaklase upang kahit papano ay makatulong. Bagamat nag-aalangan, nagpasalamat ang binata sa alok ng kaklase. Mahigpit na ibinili ni Lottie na upang gumana ang hiling. Kailangan silang dalawa lamang ang nakakaalam ng pupuntahan at patungkol sa nilalang. Hindi mawala sa isipan na tila merong mali sa sitwasyon. Habang naglalakad palalim ng palalim sa gitna ng gubat, hindi maalis-alis sa mukha ng dalaga ang ngiti na parang may hindi magandang naghihintay sa binata. Lottie, sandali nga lang. Pwede bang ipagpabukas na lang natin to? Inaalala ko kasi na kailangan pala ako ni Lola ngayon. May pinapagawa pala siya. Pagdadahila ni Martin, kitang-kita na nawala ang ngiti sa mukha ni Lottie na siyang lalong ikinabahala nito. Malapit na kasi tayo. Sandali na lang. Konting hakbang na lang. Pagpilit ng dalaga. Dahan-dahang umatras si Martin na siyang kinagalit nito. Hindi maipinta ang itsura ni Lottie na mga sandaling yun. Tila hindi na ang dalaga ang nasa harapan niya. Punong-puno ito ng galit. Halos mamula ang mga mata sa sama ng loob. Patuloy sa pag-atras si Martin habang hindi inaalis ang tingin sa dalaga. Natatakot ito sa kung anong maaaring gawin sa kanya. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, meron palang nagmamasid sa dalawa.
Aba, tamang-tama. Nandito na pala kayo. Sino siya, Loti? Si Mang Bernardo. Halika na, siya yung may alaga ng tutupad ng kahilingan mo. Pagmamadaling wika ni Loti, hinatak pa nito si Martin. Lalong nangamba ang binata sa mga pangyayari. Ngunit ganun pa man, hindi ito makapalag lalo na't dalawa ang humihila sa kanya. Dumidilim na ang paligid at ginagawan talaga ng paraan ni Martin na makaalis sa sitwasyon. Kaso nga lang, hindi pinapakinggan ang mga hinaing. Sa liblib na dako ng kagubatan, natagpuan nila ang isang kuweba sa ilalim ng lupa. Kung hindi mo alam na meron palang kuweba sa ilalim, siguradong hindi mo ito mapapansin. Dito nasilayan ni Loti at Martin kung ano ang itsura ng alaga ni Mang Bernardo. Isang busaw, isang uri ng aswang na kumakain ng laman ng tao. May katawang tao ngunit mahaba ang mga kuko. Malaki ang bibig at puno ng pangil. Magulo ang buhok at nanlilisik ang pulang mga mata. Dahil sa takot, hindi napigilan ni Martin na mapasigaw. Ginamit itong oportunidad ni Loti upang itulak ang kaklase sa nilalang. Kagad tumayo ang busaw at lumapit sa kanila. Kada yabag ay tila yayanig ang kuweba. Hindi napigilan ng binatang maiyak sa takot. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Loti nang lampasan nito si Martin. Teka, anong nangyayari? Ang sabi mo mag-alay lang ako at matutupad din ang hiling ko. Bakit hindi niya kinakain si Martin? Tanong ni Loti. Ginawa mo ba ng tama ang sinabi ko sa'yo? Oo, ibinigay ko sa'yo kaninang umaga yung bote na mahipatak ng dugo ko para hindi ako ang habulin niya. Ay, ganun ba? Mukhang mali yata yung pagkakaintindi mo, iha. Ang sabi ko, ilagay mo ang dugo ng kung sino man ang gusto mong ialay sa alaga ko. Ah, mukhang kailangan mo ng tumakbo, iha. Hindi titigil ang alaga ko hanggang makuha niya ang gusto niya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinadya mo ito. Ilang beses kong inulit sa'yo kung dugo ko ba ang ilalagay ko o yung kay Martin, tapos ngayon, sasabihin mo na. Hindi na naituloy pa ang sinasabi ni Loti. Dali-dali itong kumaripas ng takbo, lalo na't hinahabol na siya ng aswang. Hindi na lumingon pa ang dalaga. Kagad itong nagpunta sa tahanan na siyang kinagulat ng ama. O anak, bakit yata ang aga mo? Tanong ng ama. Ngunit hindi ito pinansin ni Loti. Dumiretso lamang sa kwarto. Sinara ang mga bintana at pinto at nagtalukbong ng kumot. Tumayo ka na dyan, iho. Nakakatakot man yang alaga ko eh. Hindi ka dapat mabahala lalo na't hindi mga katulad mo ang gusto niya. Ano po bang ibig niyong sabihin? Hindi ordinaryong busaw ang aking alaga, iho. Mapili siya sa kinakain. Sa tinagal-tagal kong kasama ang alaga ko napansin naming mas nasasarapan siya sa taong maitim ang puso. Mas malasa raw ito at may pagkaanghang. Kaya umuwi ka na, iho, at siguraduhin mong hindi mo ipagsasabi kahit kanino ang nakita mo. Lalo na kung ayaw mong ikaw ang sumunod. Pagbabanta ni Mang Bernardo,
Sumang-ayon naman ang binata at ligtas itong nakauwi. Nang gabing yun, umalis na ng kuweba ang matanda. Sa anino nito nagtago ang alaga. Ilang beses kinakatok ng ama si Loti ngunit nagmamatigas ito. Ano ba kasing problema? Dadalawa na nga lang tayo sa buhay, Loti. Bakit hindi mo pa rin magawang papasukin ako sa buhay mo? Dito dahan-dahang binuksan ni Loti ang pintuan. Namamaga ang mga mata. Tila namumutla. Isinumbong ni Loti ang lahat ng nangyari. Hindi makapaniwala si Mang Tonying na magagawa yon ng kanyang anak. Gayunpaman, gagawin niya ang lahat ng makakaya upang protektahan ito. Siniwalat din ng dalaga ang bawat detalye patungkol sa nilalang at kay Mang Bernardo. Ngunit hindi nito sinabi ang patungkol kay Martin. Dahil dito, nagkaroon ng ideya ang ama kung paano papaslangin ang nilalang. Nilabas nito ang anting-anting ng liwanag at mutya ng gabi. Ito ay bato mula sa pusod ng dagat na kayang magpahina ng nilalang sa gabi. Inilagay ang anak sa bilog na gawa sa asin. Sinabihan itong wag aalis kahit anong mangyari. Pagkabukas ni Mang Tonying ng pinto, hindi na pala nito kailangang lumayo dahil mismong ang kalaban na ang nagdala sa nilalang. Nanlaki naman ang mata ni Mang Bernardo nang mapagtantong anak pala ng kilalang albularyo ang batang tinugis nito. Garumpaman, nangako na ito sa alagang kakainin yon at ito ang gagawin nila ngayon. Alam mo naman siguro kung anong ginawa ng unika iha mo, hindi ba? Hahayaan mo na lang bang madumihan ang pangalang inaalagaan mo ng ilang taon nang dahil sa kasamaan ng iyong anak? Tanong ni Mang Bernardo. Bata pa ang anak ko, Manong. Maaaring naninibago lang siya. Hindi pa niya lubos na iintindihan ang tama sa mali. Tugon ni Mang Tonying. Huwag ka ngang magpatawa. Hindi na bata yung anak mo. At alam nating dalawa na alam niya kung ano ang tama sa hindi. Sadyang hindi lang mabuting tao ang anak mo. Kaya't ibigay mo na lang siya sa amin. Muling wika ng matanda. Hindi na nagsalita pa si Mang Tonying. Inihanda na lamang niya ang mutya at itak. Sinara ang pinto ng tahanan. Sa bakuran na napapaligiran ng mga halaman at puno. Dito unti-unting umangat ang anino ni Mang Bernardo. Hindi pa man tunay na nakita ni Mang Tonying ang nilalang. Dali-dali na itong sumugod. Bagamat hindi malaki, tila napakabigat pa rin ang nilalang. Dahil kada yabag ay umayanig pa ng kaunti ang lupa. Isang hampas pa lamang ay kagad napaatras si Mang Tonying. Isang napakatalim na kuko ang pumaibabaw sa ama. Ngulit kagad itong nasangga ng kanyang itak. Nagliyab ang bakal dahil hindi pala ito ordinaryong sandata. Punong-puno ito ng dasal at orasyon. At hindi lamang yun. Meron pa itong basbas ng diwata ng apoy. Matinding labanan ang namagitan kay Mang Tonying at sa busaw. Ngunit sa dilim, si Mang Bernardo pala ay dahan-dahan nang pinapasok ang tahanan. Hindi na malayan ng ama ang pagkawala ng matanda, lalo na't napakaliksi ng nilalang. Tumatalon ito at napakabilis. Ngunit nang bigla itong umakyat sa pader ng tahanan, doon dali-daling tumakbo si Mang Tonying upang puntahan ang anak. Pumasok ito sa silid ni Loti. Hindi man siya nagawang lapitan ng busaw sa loob ng asin.
Si Mang Bernardo naman ay pilit itong itinutulak paalis. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang ama. Inatake nito si Mang Bernardo at nagtamo ng ilang sugat ang matanda. Kagad itong dinilaan ang dugo at dinura sa dalaga. Nilabas ni Mang Tunying ang anting-anting ng liwanag at binigay kay Loti. Habang gamit naman niya ang mutya ng gabi. Tumalon sa kisame ang busaw. Gumapang na parang paniki at kagad muling sumugod. Tinutukan ng mga kuko ang dibdib ng albularyo. Ngunit dahil sa suot bilang kwintas ang mutya, yun ang natamaan ng nilalang. Kasabay nito ang pagkidlat at pagkulog ng buong paligid. Tinamaan ang busaw at nasunog ang balat. Napakalakas ng angil nito at napasigaw din si Mang Bernardo. Galit na galit ang matanda nang makita ang itsura ng alaga. Kagad itong niyakap at tila nagbubulong ng orasyon. Bago pa man matapos ni Mang Bernardo ang sinasabi, hinila siya ni Mang Tunying at tuluyang pinugutan ang sunog na bangkay. Tumalasik ang itim na dugo nito sa paligid. Tuluyan ng hindi nakakilos. Biglang tumahimik at dumilim ang kapaligiran. Kaso nga lang, biglang lumiwanag sa kinaroroonan ni Loti. Umiilaw ang anting-anting ng liwanag. Nabasag ang katahimikan pagkatapos ng laban. May isa pa palang halimaw na kasama nila. Ngunit hindi ito mula sa dilim ng kagubatan, kundi mula ito sa dilim ng puso. Napagtanto ni Mang Tunying na mula sa bakas at kwento ni Mang Bernardo na si Loti mismo ang nagdala kay Martin bilang alay. Loti, anong ibig sabihin ito? Baka sa boses ng ama ang takot na kayang gawin yun ng anak. Ang pag-aakala nito, gumawa lamang siya ng kasunduan kay Mang Bernardo upang matupad ang hiling. Ngunit hindi sinabi na tao pala ang alay na kapalit. At bago pa makasagot ang dalaga, mula sa abo ng busaw, umangat ang amoy nilutong karne at usok na kulay abo. Dali-dali itong pumasok sa ilong at bibig ng dalaga. Wala nang nagawa pa ang ama. Napasigaw na lamang ng napakalakas ang bata habang ang balat nitong maputla. Naging sing-itim na ng uling. Lumaki din ang bibig at humaba ang mga pangil. Halos 1 metro ang inihaba ng dila ng dalaga. Tila handa ng tumikim ng laman ng tao. Bukag, meron na akong bagong alaga. Wika ni Mang Bernardo habang tumatawa ng malademonyo. Simula ng gabing yun, hindi na nakita pa ni Mang Tunying ang anak. Tila lumipat na ng ibang baryo si Mang Bernardo kasama ang bago nitong alaga. Ibinuhos ni Mang Tunying ang panahon upang hanapin at alamin kung paano maibabalik ang anak. Bagamat umaasa pa rin ang ama na muling makikita si Loti, unti-unti na rin niyang natatanggap na kahit masakit, ang pusong puno ng puot at dilim ay tama lamang manatili sa kadiliman. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Taong 1951. Probinsya ng Isabela. Nang mga panahong yon, itinuring ng magkapatid na isa itong sinumpang taon. Dahil 1 buwan pa lamang ang nakalilipas matapos mamatay ang lolo't lola. Sinalanta naman ang lugar ng napakalakas na bagyo na naging sanhi ng pagkawasak ng tahanan. Kaya naman, nakitira muna ang magkapatid sa tiyahin nilang si Gemma. Pumayag ang tiyahin
sapagkat wala naman itong ibang kasama at likas na masipag ang dalawa. Kaya alam nitong hindi magiging pabigat ang magkapatid. Bata pa lamang, sinanay na sila Riba at Dasuk ng yumaong lolo sa pagdiskarte sa buhay. Lumaki ang magkapatid na walang kinikilalang magulang, sapagkat namatay ang ina matapos maipanganak ang bunsong si Dasuk. Habang ang ama naman, matagal na itong hindi nagpapakita sa kanila. Kaya naman ang lolo ang matyagang naghubog sa pagiging responsable ng dalawa. Si Riba bilang panganay, palagi itong nasa koprahan. Habang si Dasuk naman, ito ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Sa ilang buwang paninirahan sa lugar, araw-araw na nag-iipon ang magkapatid na mga kawayan at anahaw para sa muling pagtatayo ng tahanan. At nang maging sapat na ang mga kagamitan, halos 3 araw silang naglakad papunta sa nasira nilang bahay. Buong maghapon nila itong trinabao. At nang palubog na ang araw ay naglakad na muli pauwi sa bahay ng tiyahin. Halos 1 buwan din naging ganon ang araw-araw ng magkapatid. Nang tuluyan ng magawa ang tahanan, kaagad namang nagpaalam ang magkapatid sa tiyahin. Walang humpay ang pasasalamat sa kadahilanan na napakalaking bagay ang pagpapatira nito ng walang kapalit. Dahil sa matagal nang nakatira sina Riba at Dasuk sa lugar, wala namang masyadong nagbago doon, bukod sa bago ang mga dingding at bubong ng tahanan. May mga oras din na nakakaramdam sila ng lungkot, dahil isa ito sa mga ala-alang naiwan ng lolo't lola. Pero pinili ng dalawa na magpakatatag. Matapos bumalik sa tahanan, kaagad namang inasikaso ni Riba ang naiwang koprahan ng lolo. Dahil sa hindi naman palaging may makukopra, lalo pat kakatapos lamang ng bagyo, araw-araw siyang naging abala sa pagpulot ng mga niyog at binibenta sa palengke. Habang si Dasuk naman, piniling magtrabaho bilang tagalinis sa isang paaralan. Sa ganitong paraan, nairaraos ng magkapatid ang buhay sa pang-araw-araw. Isang araw, maagang gumising si Dasuk dahil may gaganaping selebrasyon sa paaralan at kinakailangang makapaglinis na maaga. Kaya 4:00 pa lamang, nag-almusal na ito sa kusina at dahil gawa sa kawayan ang dingding, rinig na rinig ni Dasuk ang ingay sa balon. Ang kusina nila ay katabi lamang ng palikuran. Sa tabi nito ay may lumang balon. Tila may binabagsak na balde ng padabog. Kaya nais niya sanang tignan kung anong ginagawa ng tao. Habang papalapit si Dasuk, mas lalong lumalakas ang kalabog ng balding binababa sa balon. Nang makarating sa lugar, wala namang tao ngunit nakita niyang may laman ang balde na nakapatong sa balon. Dahil sa nakita, nakaramdam ng kaba si Dasuk. Tuwing gabi bago pa man matulog, palagi nilang binababa ang balde nang hindi mahirapan sa pagkuha ng tubig sa darating na araw. Sinubukan din niyang ilawan pa ang mga katabing puno ng saging. Ngunit wala talagang makitang tao. Nang pabalik na si Dasuk sa kusina, muli na namang umingay ang balon. Sa pagkakataong yon, para bang binuhos ang laman ng balde pabalik dito. Dali-daling pumasok si Dasuk ng kusina para silipin ito sa pagitan ng mga dingding na kawayan. Dito na siya nakaramdam ng kilabot. Ang baldeng nakapatong ay nakatiwangwang na sa lupa at walang humpay sa paggulong na tila may sumisipa. Ngunit wala namang makitang tao si Dasuk.
Kaya hinugot nito ang itak galing sa ilalim ng lamesa. Inilusot sa pagitan ng mga dingding at sinabing, Kung anong nilalang ka man, lumayas ka na. Bago pa man kita mataga. Ilang minuto pa ang lumipas bago pa tumigil sa paggalawang balde. Dahil sa wala namang nararamdamang umaaligid. Minabuti na ni Dasok na umalis ng tahanan para hindi mahuli sa paglilinis sa eskwela. Naging abala naman ang magkapatid sa buong maghapong yon. Si Riba ay nagtinda ng nyog, habang si Dasok naman ay naglilinis na sa paaralan. 6:00 ng gabi nang halos sabay na makauwi ang dalawa. Habang naghahapunan, naikwento ni Dasok kay Riba ang mga nakita nito noong umaga. Dapat masanay ka na eh. Sabi sa akin ni Lolo bago pa man siya mamatay, may iba tayong mga nilalang nakasama dito. Nasabi din nga niya sa akin na kailangan nating mag-alay. Kaso nga lang, hindi naman niya nalinaw kung papaano eh. Matapos mailahad ni Dasok ang mga nangyari, nabahala naman ang binata sa nagawa dahil baka magalit ang mga ito. Matapos ang kaunti pang pag-uusap, nagligpit na din ng pinagkainan si Dasok at sabay na maagang nakatulog. 6:00 na ng umaga, napansin ni Riba na hindi pa bumabangon ang kapatid. Pinuntahan niya ito sa kwarto at naabutang nakatuwad sa higaan. Kagad niyang tinanong kung ano ang nararamdaman. Ayon kay Dasok, sobra ang pananakit ng tiyan. Kagad naman itong pinainom ng halamang gamot. Nakadama ng kaginhawaan makalipas lamang ng ilang minuto. Ang buong akala ni Dasok, maayos na ang kalagayan kaya nagpa siya itong pumasok na sa trabaho. Ngunit makalipas lamang ang 2 oras, nakaramdam muli ito na matinding pananakit ng tiyan. Mabuti na lamang ay pinayagan siyang umuwi ng maaga. Bandang 5:00 ng hapon, nakauwi na si Riba. Kagad niyang pinainom ang kapatid ng halamang gamot. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na gumaling pa ang kapatid. Habang tumitindi ang pananakit, ay siya namang paglaki ng tiyan ni Dasok. Paglipas lamang ng 1 oras, sumasabay na rin ang pananakit ng ulo ni Dasok. Kaya walang humpay itong hinilot ng kuya. Naalala nito ang naiwang langis ng lolo at kagad na kinuha sa naiwang maliit na itim na supot. Ito ang dating panghilot sa kanila ng lolo sa tuwing nakakaramdam ng sakit ng katawan. Matapos na mahilot ang ulo at tiyan ni Dasok, kaagad naman itong nakatulog. 12:00 ng hating gabi, nagising si Dasok dahil sa walang humpay na pagkalabog sa bubong at bintana. Tila halos magiba na ang tahanan sa sobrang lakas. Kasabay nito ang pabigla-biglang pagsakit ng tiyan ni Dasok. Hindi naman lumabas pa ng tahanan si Riba. Mas inasikaso na lamang nito ang kapatid. Hanggang sa makalipas ang kalahating oras, tumigil na ang mga kalabog. Hindi na natulog pa si Riba dahil baka bumalik na naman ang mga nilalang. Samantalang nakatulog naman ang kapatid. Dahil na rin sa sobrang sakit na nararamdaman. Kinaumagahan, maagang naghanap ng manggagamot si Riba. Kagad naman itong nakahanap. Ngunit nang tignan ng manggagamot ang kapatid, hindi rin niya matukoy kung anong nangyari. Kaya pagsapit ng tanghali, muli itong naghanap ng iba pang manggagamot. Ngunit kagaya sa nauna, hindi din ito natulungan ang kapatid. Dahil sa kalagayan ni Dasok,
Kahit palubog na ang araw ay pinuntahan pa din ni Riba si Tia Gemma para humingi ng tulong. May mga pinadala itong herbal na medisina at nagbili na hanapin si Tandang Persing na isang albularyo. Ayon sa tiya, ito ang pinaka-pinagkakatiwalaang albularyo ng yumaong lolo. Dali-dali namang umuwi si Riba at tinakbo ang lubak na daan. Pagkarating sa tahanan, naabutan ni Riba na nakahiga pa rin ang kapatid. Kaya kagad niya itong pinainom ng mga gamot na dala. Dahil dito, kahit papano ay nakaramdam ng ginhawa si Dasuk. Halos 1 linggong naging ganun ang kalagayan ng kapatid. Puro lamang painom ng kung ano-anong herbal na medisina ang ginawa. Hindi pa rin naman tumigil sa paghahanap ng trabaho si Riba. At sa katunayan, wala na silang pera na mga panahong yon. Dahil pareho nang hindi nakakapagtrabaho. Hanggang sa may isang kapitbahay na nakapagturo kung nasaan si Tandang Persing. Naninirahan na pala ito sa kabilang baryo. Malayo man. Determinado itong pinuntahan ni Riba. Kung kani-kaninong kalabaw siya nakisakay. Hanggang sa tuluyang marating ang tahanan ng manggagamot. Dahil sa kaibigan siya ng lolo. Kaagad naman itong sumama kay Riba. Gabi na makauwi sa tahanan. Bago pa man pumasok ng pinto ay nagwika na si Tandang Persing. Hindi ba naibili ng yumaong lolo ninyo? Nakakailanganin mabigay alay sa karangat kapag bago ang tirahan. Kaya nagkasakit ang kapatid mo dahil naniningil sila ng kabayaran. Dahil sa hindi naman maintindihan ni Riba ay hindi na lamang ito nagsalita. Habang patuloy lamang sa pagsasalaysay ang albularyo. Nung magpatayo ng bahay ang lolo nyo sa lugar, nagsagawa kami ng isang ritual at nagbigay alay bilang tanda ng pakikipagkasundo sa mga karangat na nakatira sa lumang balon na nasa palikuran. Ang karangat ay isang uri ng mga aswang na may sabulag kaya hindi mo makikita. Agresibo din ang mga ito dahil kayo ang mga nakikitira lamang sa lugar at tinuturing nila bilang isang mangungupa. Kaya kailangan nyo makipagkasundo dahil may sakaliwa sila. Bago lamang sa tenga ni Riba ang mga sinasabi ng albularyo. Kaya naman pinakinggan nito ang lahat ng binibilin. Matapos yon, naghapunan muna sila. Hindi tinignan pa ng albularyo si Dasuk. Dahil alam niyang ang tanging makakapagpagaling lamang dito ay pag-aalay. Kinabukasan, naghanap sila ng buhay na kambing. Ang dugo nito ang iaalay sa elemento. Ang manggagamot na ang naghanda ng mga kakailanganin sa gagawing ritual. Pagsapit ng tinakdang oras, mahina man ang katawan ni Dasuk. Pinilit pa rin itong lumuhod sa harap ng lamesa. Habang nakapagitna naman ang albularyo sa magkapatid. Isinagawa na ng manggagamot ang ritual at tumagal ito ng halos 1 oras. Hindi man naiintindihan ang sinasabi ng albularyo. Ngunit ayon kay Riba, ang naging mensahe nito, ang mga inaalay ay walang kapalit na kung ano paman. Bagkus magiging simbolo lang ng pagkakasundo ng mga karangat at magkapatid. Matapos maisagawa ang lahat ng ito, nagpaalam na ang albularyo na mauuna na itong umuwi. Lubos naman ang pasasalamat na magkapatid. Sa mismong oras na yon, bumalik na sa dati ang tiyan ni Dasuk. Nawala na rin ang lahat ng nararamdaman. Doon lang nakatulog na mahimbing ang dalawa sa buong magdamag. Yun na din ang naging huling kalbaryo na magkapatid sa mga karangat.
Dahil sa alam na nila ang pangangalaga dito, hindi na rin sila muling ginambala pa. Nagpaparamdam pa rin ito paminsan-minsan. Ngunit nasanay na lamang ang magkapatid. Magpasa hanggang ngayon. Tahimik pa din na ginagawa ng mga ito ang pagdadasal at pag-aalay ng isang beses sa isang buwan. Tuluyan ang natanggap na magkapatid na parte na ng buhay ang mga elemento. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.